pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ibababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ng mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang raw, ang mga tinubyanan ang mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulupyo. Puro Himang Rao HST. Yan na, aanhi ang iyong mga kasugbo ha Philippine Information Agency. Maupay nga kulop ha aton nga tanan. Tikang ha Philippine Information Agency, makakaupod kami ni uyan na nga kulop para paghuruhi mga rawan ang mga maupay nga balita, mga programa, nga serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Samar. Eastern Visayas, labi na Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro, han Philippine Information Agency, Sir Rayan Arento, Regional Head, han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Candido, Infocen Manager, han PIA Eastern Samar. Ako Hivi Tolentino Gumban, ngan Maupay nga kulop, Ma'am V. Ngan maupay nga kulop para mga nanmamati na. Ako po ulit si Junard Ambel, an EU student intern tikang Eastern Samar State University. Yes, good afternoon itaton mga listeners nga most probably napahuway yan na so lang kayo dyan, stay put lang and we'll give you more information and balita tikang dinhiha Eastern Samar. Of course, our program, Huroy Mga Raw HST, is made possible through the support of our partner in information dissemination under the Presidential Communications Office and DYS Radio Pilipinas Borongan.
Again, thank you sa Radio Pilipinas Borongan under the leadership of the station manager Ate Ruth Abunda para hindi nga time slot han huruhimang raw este 1 to 2 p.m. every Friday. And of course, thank you liwat kan Engineer RV didi ha tech side for the technical assistance. Thank you so much Engineer. Nga hindi da kan Chief Tech Joey hat transmitter. Dam nga salamat po. Aside po pala sa radio, nakastream din po tayo live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Summer. So, like, follow, and subscribe. Ano ba? Like and follow to get more updates han mga information, importanteng impormasyon, balita din Eastern Summer. Follow the Facebook pages of Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Summer. Anaton oras, 7 minutos, nakalabay, iton alauna hetkulo. And yan na is February 20, 2026. So, Valentine's Day is over na. Baka meron pang mga naka-LSS daw sa Valentine. So, okay. So, before anything else, Jonard, an aton weather situation din Borongan City? Yes, ma'am. Para na aton lagayan panahon, expected po it cloudy skies, madalumdum, ngan madampog nga kalangitan, ngan may daguti nga tsansa nga umuran para iton syudad han Borongan nga inya adala 0 to 30% rainfall chances. Makakataluwas na gihapon kita maamahan matagom nga panahon kay medyo mataas na aton heat index nga iada 23 to 28 degrees Celsius nga ng temperatura inya ada 23 to 27 degrees Celsius. Again, gutila po tsansa nga umuran pero madampog nga madalumdum po aton kalangitan. Dari liwat mapasin ora-ora, so maupay inilumakat ngan. Maupay inilumakat, may da mga relakto. Makain mo na, Pero, kailangan lang, gihap magdarahin payong, or kalo, just in case, kay kanina parang medyo tinarithi kanina. So, bisan, hindi na tayo makaka-experience, for this day lang, ng pag-ulan, let's bring umbrella and hats na lang, to protect ourselves, sa init and syempre sa ulan kay hindi natin natatansya yung klima Yes. How about hiton pag taga-kuryente? Yes ma'am, di naman kitahan pag taga-kuryente. Haya na nga adlawhan Biyernes, Pebrero 20. Brownout po kita yan pag may barangay Kanlaray, tubtob may bakong din Borongan City. Tikangan alas 8 kaninan aga, tubtob alas 3 iton kulop. Dara kay may vegetation clearing ngan pangutodhan mga puno nga nakakaulangan mga live wires ngan poste. Again may dapo kita yan burnout ni nga adlaw may barangay Kanlaray tubtob barangay may bakong tikangan alas 8 han aga nga da ka alas 3 iton kulo. Nga di naman kita may southern part hit Eastern Samar. Nagkamay adaliwatin emergency power interruption han. Yan ang alas 12 tubtub. Yan ang alauna. May barangay Buena Vista Kinapundan, Bungtuhan Salcedos, Mercedes ngan Giwan. In rason po ang burnout kay may da installation, construction han mga poste nga pagbubutangan han mga AVR o automatic voltage regulator. Pero inaasahan naman po na mabalik na ang kuryente hapag tagay na nga oras. Yeah. So aside from that, wala na. Over the weekend? May daw po, para po han Sabado, may daw po liwat scheduled power interruption para itong Sabado, din Borongan. Tikang Barangay Balod to Barangay Tarusan. Tikang hit alas 8 liwat hit aga, nga da ka alas 3 iton kulop. Kay may da pagtuhahin tutulong face conductor hadton mga nasabi nga lugar. Ulitin ko po, burnout po kita hit Sabado
alas 8 hit aga nga da ka alas 3 hiton kulop. Diin? Barangay Balod to Barangay Tarusan. Yeah, so 8 to 3 Opo. So yeah, mag-charge na kayo dyan, mga taga-Balod. Shout out sa lahat ng mga taga-Balod at And Barangay Tarusan. taga-Tarusan. Brown out from 8 a.m. to 3 3 p.m. So charge na kayo. Pag taga-tubig naman, stable man, wala man interruption, itong pag taga-tubig, wala kita advisory ti kang Borongan Water District. Okay, nga din nakita hito naton mga headlines, mga uluhan balita, mga impormasyon nga nahikayhan. PIA Eastern Samar, tikang dinhiya probinsya hiton sinarangan Samar, nga na syudad hiton Borongan. Panagat kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Koyka ngan probinsyal nga gobyernohan Eastern Samar nag-inspeksyon han bag-ong ospital. Lima nga bungto ha Eastern Samar nagkamay-adan enter LGU cooperation kontra overpricing ha presyohan karne. Congressman Shane Gonzales ginkukonsiderar ang paglimit han heavy trucks ha Eastern Samar. Trentaidos nga magtiayon na San Julian formal nga nag-usaha kasalang bayan 2026. TESDA Eastern Samar nag-aandam para han 2026 Provincial Skills Competition. Panagat kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. RTH LGU ginlunsad ang GCash Bills Pay, pinakasyahan nga bungto Eastern Samar nga nagdigital ha pagbayad in buwis. LGU Canavid nagselebrar ha National Arts Month. LGU San Policarpo nag-turn over hin mga musical instruments ha duwa nga mga eskwelahan. Ngan, Yunlad Cooperative ngan gobyerno probinsyal naghuruhimang raw para pakusgon ang agrikultura ngan suporta ha paraguma ha Eastern Samar. Koykangan provincial nga gobyernohan Eastern Samar nag-inspeksyon han bag-ong ospital. Adi anakon balita. Nag-inspeksyon ang Korea International Cooperation Agency o KOICA ng gobyerno probinsyal ng Eastern Samar habag-o nga Felipe Abrigo Memorial Hospital of FAMH habungto hiton giwan basi masiguro ang kaandaman ngan kabugusan nga kahimtang han pasilidad antis ang target nga pagbukas hini ha Hunyo tuig 2026. Ginkumustahan delegasyon ang mga kwarto, pasilidad, ng mga preparasyon para han pag-abot ng pagbutang han medical equipments. Kaupo ta inspeksyon ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone. Sumulahap ang opisyal padayon ang koordinasyon basi masiguro nga masunod ang project timeline para han bugos nga operasyon han ospital hini nga tuig. Pinangunahan ang paghatag hin-update ni Dr. Clarinda Sorpia Herodias, Chief of Hospital, nga nagpahamtangan presente nga kahimtang ng operational readiness and FAMH. Gintala kay liwat ang procurement and installation schedule ng mga medical equipments nga ginalauman matatapos antes han target nga pag-abre ha Hunyo. Nagpasarig ang probinsyal nga gobyerno hinbugos nga suporta ha KOICA
ngan mga kapartner nga ahensya nga nagpahayag hin kumpiyansa nga matutuman ang timetable han proyekto. Lakip han mga tinambong ang mga opisyal han Provincial Health Office, Budget Office, General Services Office ngan mga representante tikang hakoy ka nga Hyundai asan. Tikang PIA Eastern Samar, V. Tolentino Cumban, nagbabalita. Panagap kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang 5 nga bungto ha Eastern Samar nagkamayadahin inter-LGU cooperation kontra overpricing ha presyohan karne. Duga ka impormasyon, tikang kan Joner Dambil. Nagkamay-ada hing katitirok ang mga opisyalis sa 5 nga bungtuhan Eastern Samar. Kapartihan ira pagbatun ang titikahitaas nga presyohan karni ha merkado. Dila naglabay nga simana Dolores Municipal Building. Laki pamao nga katitirok ang mga opisyalis sa mga bungtuhan Dolores, Sulat, kan Aved, San Policarpo ngan Artiche. Panuyo nira nga magbinuligay ha pagsiguro nga ang papliton ha ira mga merkado, in barato lagi hapon para mga man maralit. Samtang nagpapabilin nga patas ang mga presyo para mga paragbalid sa merkado ngan mga lokal nga parag-uma. Para PIA Eastern Samar Junior Ambel Student Intern tikang Eastern Samar State University nagbabalita. Panagap kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Kong Sheen Gonzales ginkukonsiderar ang paglimit han heavy trucks ha probinsya han Eastern Samar. Adi anakon balita. Kinpahayag ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales nga iya ginkukonsiderar ang paglimitar han mabugat nga mga truck ha mga highway han probinsya han Eastern Samar tungod han nagtitika grabe nga pagkahibang han kalsada. Sumula Department of Public Works and Highways Eastern Samar, nadugnan ang truck traffic tungod ang 15-ton load limit ha Calbiga Bridge nga nagresulta hin rerouting nga diha Eastern Samar. Ginpahayag ni Gonzales nga dili gindisenyo ang pipila nga highway sections para nga padayon nga heavy load traffic. Samtang, ginpahayag ang DPWH nga kinahanglan anay magbutang hinway bridges ha mga entry points antis may patuman ang bisan ano nga restriksyon. Padayon ang koordinasyon ng mga otoridad para han posible nga solusyon. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Cumban, nagbabalita. Panagap kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Pagtaga Valentine's 32 nga magtiayon ha San Julian, formal nga nag-usa kasalang bayan 2026. Adian balita ni Joner Dambil. Gindumarahan LGU San Julian Eastern Samar ang tinuig nga kasalang bayan 2026. Didahan Pebrero 14 kundi 32 nga magtiayon ang legal nga nag-usaha bugkos han kasal haka sa Oliva Trade Lodge and Function Hall. Pinaagyan pangunguna ni Mayor Dory Jorge Estaron ngan pakigsumpayan kan Mr. Aljun Operario han LCRO ini nga all expense paid nga programa inangindalan tikang pan 2017 agud matabangan ang mga kwalipikado nga pumuluyo nga magkamay-ada hin legal nga proteksyon an ira pamilya dungan ang selebrasyon ng Civil Registration Month. Bisan kun ini usa lang nga tinuig nga seremonya ha Roman LGU, nagpapadayon ini kumuda kung abulig ha mga pamilya tungo kay sering pa ni Mayor Estaron an marigun nga panimalay amo ang tinuod nga gintitikangan han kusog ha bugos nga nasod. Para PIA Eastern Samar Junior Ambel Student Intern tikang Eastern Samar State University nagbabalita. PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. TESDA Eastern Samar nagaandam para han 2026 Provincial Skills Competition. Duga nga impormasyon adi anakon palita.
Padayon ang pangandaman han Technical Education and Skills Development Authority Eastern Samar Provincial Office o TESDA para han 2026 Provincial Skills Competition katapos han ginbuhat nga coordination meeting ha Borongan City hadi pala maiha. Gintambungan ang meeting han mga school, heads, coaches, nga administrators, tika nga technical training institutions, private training centers, assessment centers, nga DepEd senior high schools, habugos nga probinsya, base masiguron hapsay nga pagpadalagan han kompetisyon. Ginisgutan ang guidelines, mechanics, schedule ng venue, samtang gintatagan mga test package ngan ginkumpirmar ang partisipasyon han mga eskwelahan ngan training centers. Ginklaro liwat ang tagsang responsibilidad para han mas maupay nga koordinasyon. Sumala kan TESDA Provincial Director Dr. Antonio Siwaniwan, dako ang papel han skills competition ha pagpauswagan teknikal nga hibaro, disiplina ngan kumpiyansa han mga trainees nga magre-representar han iratag sa nga institusyon. Ang 2026 Provincial Skills Competition nakatakda ha Marso 19 tubto 20 ha Balangiga National High School ha Bungtuhan, Balangiga. Para PI Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagat iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Arteche LGU ginlunsad ang GCash Bills Pay, pinakasyahan nga bungto ha Eastern Samar nga nagdigital ha pagbayad hinbuwis. Adi ang balita ni Jonar Dambil. Ginpangunahan ng local government unit han Arteche ang modernisasyon han serbisyo publiko. Pinaagyan formal nga paglunsad ang Era Bills Pay facility kaupod ang GCash. Agon mas papadali ang pagbayad ng mga residente. Pinaagihini nga mabasko ga Memorandum of Agreement o MOA ang mga Artechihanon hindi rin kinahanglan pumilahin maiha ang munisipyo tungod kay pwede na magbayad ni era amilyar, business tax, yan iba pa nga mga fees pinaagilan ira mga mobile phone. Usa nga pitad nga nagpapakita nga Arteche andam na para cashless nga ekonomiya ngan mas luwas nga transaksyon para nga tanan. Ang Arteche pinakasyahan nga munisipyo wa Eastern Samar nga nag-adapt hini nga sistema ngan ikapito bugos nga Eastern Visayas. Usa nga pagprobar nga ang pagbag-o nga inobasyon, hindi rin ang pangandoyla, kundi isa na nga matuod nga serbisyo para ang kaupayan han katawhan. Para PI Eastern Samar Junior Ambel Student Intern tika nga Eastern Samar State University, nagbabalita. Panagat iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang LGU Canavid nagselebrar han National Arts Month. Adi ang akon balita. Nabuhi color and creativity and bungtuhan Canavid yan na nga selebrasyon han National Arts Month nga may tema nga ani ng sining, katutuhanan at giting. Ginpangunahan ng LGU ang pagbukas han art exhibit nga nagpapakita han mga obra han local artist nakipnaan mga obra maestra ni Samuel L. Goden nga Neil Patrick Obanya. Sumala ha mga organizers ang mga artwork nagpapakita han katotohanan, pinaagihin paghulagway, han tinuod nga istorya ngan eksperyensya han komunidad. Samtang ginri-representar naman han giting ang kaisog han mga artist ha pagpahayag han ira talento ngan pagpreserbar han kultura. Gintambungan ang aktibidad han mga representante tikang ha Eastern Samar State University Canavid Campus, Canavid National High School, Canavid Central Elementary School, nga ng Provincial Tourism Office, nga nagpapakita ang suporta han akademya ng lokal nga gobyerno ha promosyon han sining. Para PI Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagat iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Andito lagi hapiton norte nga bahin han Eastern Samar, LGU San Policarpo nag-turn over hin mga musical instruments ha duha nga eskwelahan. Adi, ang balita ni Jonar Dambil.
Nag-turnover in musical instruments and local government unit of San Policarpo, ilaro man liderato ni Conrado Oy ni Cart III, nga duha nga educational institutions sa bungto. Ginkarawat ang Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture, ngan Alogan National School of Craftsmanship and Home Industries, an unom nga Table King Lyre, napulo nga trio drums, nga napulo nga snare drums. Ginkarawat ang mga instrumentohan iratag sa tagsa nga property custodians nga nagpahayag pasasalamat sa suportahan municipal government. Sumalahan LGU, kabahin inihan padayon nga commitment han pagpauswag han curricular programs, labi na musika ngan performing arts, nga nakakatabang nga pagulmahan disiplina, teamwork ngan kumpiyansahan mga estudyante. Ginpahayag ni Mayor ni Cart nga ang pag-invest sa kabataan, amo ang pag-invest sa kabubuwasan ng San Policarpo, samtang padayon ang suportan LGU ha holistic education ngan pagpalambo ha talentohan kabataan. Para PI Eastern Samar, Junior Ambel Student Intern, Tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Panagat na iyo ang mga balita din ang namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Man para ito naton uring nga balita, kooperatiba ng gobyerno probinsyal naghuruhimang raw para pakusgon ang agrikultura ngan suporta para gumaha Eastern Samar. Nag-courtesy call ang Yunlad Marketing Cooperative kan Governor Ralph Vincent Ivertone ha Provincial Governor's Office idahan Pebrero 13. Base talakayon ang posible nga partnership ha probinsya pinaagi ang Office of the Provincial Agricultural Services. Sumula ha kooperatiba, prioridad nira ang pagpakusog ang produksyon ng agrikultura, labi na ha pag-umahan humay pinaagihan paggamit hin foliar fertilizer. Lakip liwat ha ira programa ang paghatag hin lifetime insurance para ha mga parag-uma nga waray age limit. Hakapareho nga adlaw nagdistribuer liwat ang kooperatiba hin hospitalization ngan mortuary aid ha ira mga miyembro tika nga nagkalain-lain nga bungtohan Eastern Samar. Hakabugusan ginlalauman han duha nga panig nga ang kolaborasyon makakabulig nga pagdugang han kita han mga parag-uma, pagsiguruhan bastante nga pagkaon ngan paghatag hin mas maupay nga proteksyon ha ira panlawas. Panagat na iyo ang mga balita din ang namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Time check laanay kita no, naton oras yan na, 30 minutos ang nakalabay, iton alauna iton kulop. So more information, more news, kaumanhin pipira nga pahinumdum. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maupay nga kulop, good afternoon, and you're still listening Hahuruhi Mangrawa Este, ang radio program han PIA Eastern Samar. And of course, ako, Ate V lagi hap, nga ni Jonard Ambel. yes, Jonar Dambil, na partner di diyan na. Hap, atong programa nga, Huruhi Mangrawa Este. So, yan na is February 20, 2026, nga dilalay kita hiton mga good news, mga hiring, ang magdakita din nakita nga post han Eastern Samar Provincial Information Office hiring hirahin pipira nga mga posisyon an Felipe Abrigo Memorial Hospital nga nahimumuta nga Barangay Kantahay, Giwan, Eastern Samar nagkikinahanglan in mga empleyado para ha contractual service. So in nga FAMH yung sa report kanina na gin-inspection han taga Korea, mga taga Koika nga taga Yonde asan. So syempre nag-i-expand ang hospital at ikaupayan aton mga pasilidad, nagkakinahanglan kita hiton mga workforce yun yung kumbaga positive side, of course, aside sa mas maupay nga healthcare, quality healthcare, nakakamayada gihap hiton job opportunities para hiton mga taga Eastern Samar. So ang mga posisyon nga abre para hin mga aplikante in mga nasunod: nurse, medical technologist or medtech, radiologic technologist or radtech, midwife, nga nursing attendant. So ginaghatan mga kwalipikado nga mga aplikante nga magsumite han mga nasunod nga dokumento ha opisyal nga email address han FAMH. So ang ira email address is Felipe Abrigo Memorial Hospital @gmail.com. Again, Felipe Abrigo Memorial Hospital @gmail.com. So dadaan niyo application letter, personal data sheet, diploma ngan PRC license. Samtang ang mga aplikante para han nursing attendant, hindi rin na kinahanglan magsumite hin diploma o PRC license. So para dugang nga detalye ng mga update, kinaaghatan publiko nga bumisita o makipag-koordinar ha official nga Facebook page han FAMH. So search lang niyo Felipe Abrigo Memorial Hospital. Asya ito nila Facebook page. So maupayin niya kasi di dahil ito nursing attendant, di rin na kailangan diploma o PRC license. So bisan uray pa pasar iton nursing or undergrad or wala pa ka human iton ira 4-year courses nurses or pa siya na mga healthcare related courses, pwede naghihap mag-apply. So again, nagtutry ang FAMH or ang Felipe Abrigo Memorial Hospital, Hagiwan hin nurse, medical technologist, radiologic
technologist or radtech, midwife nga nursing attendant. For more information, bisitahat talaan ira page ang Felipe Abrigo Memorial Hospital Giwan. So adto ang mga mga updates para hiton ira hiring. Okay, so pasa na kita, total through email lang naman, madali lang naman magpasa, scan lang, then send your application letter, personal data sheet, diploma, and PRC license sa Felipe Abrigo Memorial Hospital at gmail.com. May tama ba kita good news, Jonard? May tama ba hiring? Yes po. Nga di naman kita may Provincial DOH Office of Eastern Samar. Hiring po liwat hira nga nagtuturoyhin mga workforces parahan mga nurses, midwives, pharmacists, nutritionists, and redtechs. And applicants should signify the following documents such as application letter nga igsasubmit kan Exoferia B. Sabalbareno, Director 4 DOH Eastern Visayas, ngan personal data sheet, ngan PRC ID nga igsasubmit po and deadline po ang submission is on February 20, 2026. Hala. So, yung ngayong araw. Sige lang, magdapan nila nga da ka 11:59 Yes. p.m. Basta bukas ng Friday. Dito po may Provincial DOH Office, Eastern Samar, Capitol Grounds, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Tupadit Philippine Coconut Authority. Ano yung naging tuturoy? Mga nurses, midwives, pharmacists, nutritionists, and radtechs. So this is for DOH, Yes po. Ibalaat kaninaan ka ng FAMH. Yeah, so thank you so much, Jonard, For more infos, pakivisit na lang po ang era page nga Provincial DOH Office, Eastern Samar. So damo talaga yan ang hiring, Opo. kanan healthcare services. Yeah, so para ito naton mga nurses tida and other healthcare workers, saludo kami sa iyo and those sa mga nagtuturoy, nagbibiling trabaho, just visit the Facebook page of DOH Eastern Visayas. Eastern Samar. DOH Eastern Samar, And of course, ang kanina, Felipe Abrigo Memorial Hospital. Nga di naman kita hiton para hito naton mga paraguma, mga tikang Philippine Crop Insurance Corporation, libreng agri-insurance para sa magsasaka at mangingisda, mas pinalawak ngayong 2026. So, yan na nga 2026, nasa rin ang Philippine Crop Insurance Corporation nga pinalawak na ang pinatataas ang insurance coverage ng mga agricultural insurance, So, umabot ng 6.5 billion ang inilaan na pondo para sa programa. So that's 45% na mas mataas kumpara sa budget noong nakaraang taon. So because of this, hinataas ngadto 25,000 pesos ang maximum insurance para sa palay at mais. Okay, para sa 2.93 million na mga paraguma ngan pangisda, nga mai-insure sa program na to, Okay, so kailangan is registered kita sa RSBSA hiton PCIC. So makadto kamo dito ira opisina. Opisinahan PCIC din hiha Borongan City, dida Jidka Building, Barangay Kabong. Yeah, so ada hiton second floor Jidka complex. Dida itidak Petron ba dida? Yes, parang Petron, So, yung unang gagawin? Anoan siya nga himuon, magparehistro RSBSA
para maging qualified tayo sa libreng insurance ng Philippine Crop Insurance Corporation. So ano yun yung hihimuon? Makadto ka mo, as I've mentioned kanina, PCIC office or iba nga mga extension offices nila, tapos may ada application form ay hatag iyo. So ada PCIC regional office, extension office nila sa mga provincial offices, service desk, satellite office, magdaliwat hiton iyo LGU Municipal Agriculture Office na mga cooperatives kan partner banks, Tapos, hintay na lang, yung notice, susumatan ka mo han PCIC, kung okay na niyo application, tatagan ka mo yung Certificate of Insurance Cover o CIC. So, ano yung saklaw? Kung sino-sino yung mga, paragpangisda nga mga, parag-uma, nga, makakakuhain nga libre nga insurance. So, para hiton palay, mais, and high-value crops, dapat hanggang 3 hektarya. So, nga dala hiton 3 hektarya ang ginuuma. Para naman hiton mga fish farmers, may fish pond nga maximum of 0.25 hectares, fish pen nga maximum of 0.10 hectares, ngan fish cages, 400 meters, and para naman hiton nag-aalaga hiton baboy, maximum of 20 heads, nga fattener, 10 heads nga breeder. Para hiton baka, karabaw ngan kabayo, maximum of 10 heads. Para hiton kanding ngan sheep tupa, maximum of 25 heads. Para naman hiton poultry, maximum of 2,000 heads para hiton broiler, maximum of 1,000 heads hiton pullet or layer, maximum 5,000 heads hiton quail. Ngan para hiton makinarya, iton mga ginagamit pagpangisda, na-insure kasi itiya, just in case ba na, for example, nahibang hiton bagyo or nahibang doon sa dagat, So, bangka, hanggang 3 bangka na din lalagpas sa 10 taon ng edad at 3 tonelada bawat isa. So, para iton mga bangka, nga below 10 years na, ngan hiton 3 tonelada each bangka. Ngan para naman hiton makinarya, para hiton umain hanggang 3 makinarya o kagamitan na di lalagpas sa 5 years old. Dapat dala ka 5 years old ang makinarya, hanggang 300,000 pesos yung coverage. Wow, malaki-laki So, ano yung mga seguridad ng mga agricultural producer laban sa, so eto na insurance, will give them the security in case, for example, magkamayadahin sakit nila mga baboy or mga manok, mahibangan mga crops pag bumagyo. So yun na nga, una pag nahibangan ira mga pananim during natural calamity, so bagyo, baha, lindol, ganon. Sunod naman, pagkasira ng pananim dahil sa mga sakit ng halaman at peste, pagkamatay ng alagang hayop dahil sa sakit at kalamidad, among others. So, yes, again, aaghat ka mo han PCIC nga magpa-insure hiton iyo mga agricultural crop, mga bangka, ngan iban pa nga kagamitan para hiton mga paraguma. Okay, nga din naman kita hiton akadim. May dada update Jonard kanan ESSU may dulong. Yes po, Yeah. So ano an ira pahibaro tikang ESSU may dulong. Nag-announce ang may dulong Eastern Samar State University may dulong campus
preparan ira applications for the entrance examination for the school year 2026 to 2027. Nga titikangan ha iton March 2, 2026. Ang mga requirements nga kinahanglan nga angan tatanggapon mga photocopyhan PSA or issued birth certificate, photocopyhan of good moral certificate, photocopy of report card with general weighted average indicated up to second quarter. So, din na kailangan ka fourth quarter. Okay na po, it's tubla second quarter. And 3 pieces passport size ID pictures, 1 long brown envelope nga filled out entrance exam application form. Amo po hiran man kailangan ang requirements nga tatanggap po tikang hiton Monday to Thursday, hiton kulop lang nira kakarauton ang mga application ang mga requirements. So every afternoon la po. ira makarawat hiton application entrance exam. Yes po. Tikang po hit March 2, 2026 tubtub hiton last week of May 2026. So balik talaga na June Opo, ngayon opo. naton Ang klase. Yeah, in the same manner may dagihap announcement ang sa Yugiwan Yes campus po. Pares liwat. College placement test announcement. Para iton magti-take. Inipon nga college placement test and second day na po nera. Tapo nga igdudumara iton Friday, February 20. Ayan na po nga adlaw. Para iton batch 3 and 4. Tikang yan na. Opo. Matikang yan na or second day? Ay, second day na yan na. Para iton batch 3 and 4. An examinees required nga dadon ng mga following pares la po kanina ang photocopy of report card, 4 pieces nga 2x2 ID picture, pincel, blue ball pen, and long brown envelope. Since dumara po yan ang adlaw, ang expected pa ito nga pagdatangan mga examinees alas 7 aga, tapos nahumanhan yan nga alas 12 adlaw eh. Amo na po adto. So yes, mga mga application for entrance examination for ISS University, Isu may dulong and isu giwan. Yeah. So para isugiwan nga isu Salcedo, So May yes. dulong po, ma'am. May dulong, pa-enroll na kayo. Pag-apply ngayon for the entrance examination. Di naman kita iton inflation rate probinsyahan Eastern Samar. So hanane nagkamay-adahin press conference pagtaga inflation rate ang Philippine Statistics Authority. So every month actually nira press conference para hiton inflation rate, consumer price index, and purchasing power of peso. So every month na inhiya paghihiwaton. So, yan na, January 2025, hinataas to 1.4% ang inflation rate probinsya hiton Eastern Samar. So, ano ibig sabihin ng inflation rate? So, pag sinabing inflation rate, ang pagpaspas ba, kung gaano kapaspas nahataas ang mga basic commodities, mga parapliton certain nga lugar. So, nasa nga PSA nga din nga probinsya Eastern Samar, hinataas 1.4% ang inflation rate yan na nga January 2026. So, from 0.2% last December 2025, naging 1.4%. So, for Eastern Visayas naman, para kanan bugosin nga Region 8 na, 2.5%, ang paghataas, inflation rate, bugos ng Eastern Visayas, yun na nga January 2026. So, ang mga main sources, ang mga parapliton nga hinataas, dagmitan paghataas, presyo. So, unang-una, is yung shell or nut charcoal.
And uring. Uring. Yeah, 16.0%. Yeah, actually kasi bumili kami ng uling sa palengke nung nakaraan, tag 50 na yung Nasupot light, ma'am. supot, yeah, 50 pesos na. So yeah, that's true actually, another thing is electricity, 0.2%, hinataas sa Isamelco. And LPG naman is 1.1%. Para iniha-house, water, electricity, gas, and other fuels, So, para naman hiton, food and non-alcoholic beverages, para hiton bugas, negative 13.2. So, hinataas lagi hapit kasi han December, negative 18.7. So, may tala, nga paggalaw, hiton presyohan bugas. Para naman hiton meat of poultry, manok, chicken. So, 10.3, from 6.8 han December 2025. Ngan para hiton meat of pigs or iton baboy, 16.1, tikang ha 14.5 han December 2025. So again, and major contributors to the January 2026 inflation is yung shell or not charcoal, uring, rentals ngan LPG. So mga restaurant and accommodation sinataas gihap to 12.2 ngan mga clothing and footwear. So amo adtuan mga contributors, So ano naman yung top 5 contributors to the 2026 inflation rate, So unang-una talaga yung meat of pigs, mga baboy, sunod restaurant, cafe, and the like, shell or not charcoal, bananas, ngan iba pa nga isda. So yes, amo atuan update pag taga-inflation, dinhi ha probinsya hiton Eastern Samar. So 1.4% inflation rate para yan na nga January 2026. Another thing pala, yung purchasing power of peso. So, ang purchasing power of peso, yan na, is 0.76%. Which means na, ang hanuna, han 2018, so, siya nila base year, han 2018, ang piso han 2018, pagkaya na, 0.76 na laan na papalit. So, syempre, hinabubuan talaga it every year and purchasing power of the peso. That is why nasingin ako mga sangkay. Una ko pag nag-grocery kami and 1,000 pesos puno na ko na yung cart. Yan tag-upat na lang 5 na lang ka mga items tapos hindi na napupuno yung basket. So yeah, yun yung effect hiton inflation and purchasing power of the peso. So again, thank you so much Philippine Statistics Authority Eastern Samar. Ito niyo monthly update pag taga-inflation, and special thanks to my classmate kan Kimberly Anasarias paghatag hining mga iyo reports through online. Mga salamat. Na February 20 Yes, we are celebrating something Jonard. So iton ginse-celebrar yan na nga February 20? Yes, ma'am. Naton po gin-celebrate yun nga adlaw an World Day of Social Justice. Yun nga adlaw Pebrero 20, 2026 tuman ngan gin-celebrar in nga adlaw agud pukawon ngan ipakilala hangatanan an kaimportantehan patas matadong ngan dignidad para tagsa-tagsa nga tawo bisan ano pat era kamutangan it era kinabuhi. Wow. Yes. So yun? Anong theme? May daman kita theme. Yes po, ma'am. Theme po yan is for this year is renewed commitment to social development and social justice. Ang tema yan nga tuig nakatutok kapag implementarhan mga napagkasunduan na Second World Summit for Social Development sa Doha
nga gintatagan hindoon and decent work or maupay or husto nga panarabahoan. Pagsiguro ini nga an nga tanan may ada husto nga kita ngan talwas nga pagpapakabuhi. Patiliwat ang social protection ginpakusog ang mga programa sugad ang health benefits o insurance para sa mga pobre labinahan mga epektuhan climate change. Patiliwat ang bridging gaps pagpuo or pag-udonghan nagtitikad ako nga laktaw distansyahan mga may kayang ngan hiniton mga marginalized sectors. Amo pa aton era mga gin-implementan. Gintutuon na naging Yes. tatagan doon. So ano pa ang importance nito para haaton nga mga Filipino? So para po aton ang World Day of Social Justice dire mahiunong hitbalaod or legal processes ini puliwat gin siselebrariya ang importansyahan rights of workers. Husto nga suhol ngan pagkilala hakatungod ang mga contractual workers ngan mga ada hagig economy. Ang mga contractual ada po hagig economy sugad po mga magiting nga delivery riders. Yeah. Si Kuya JNT. Yes. Freelancers, mga graphic designers and editors, and on-call service providers, sugadit aton mga home cleaners, nga mga electricians, creative workers, sugad aton mga photographers and makeup artists. Aton po itong hiraliwat gin sa celebrar ngan karagtagan hin recognition kay despite it era hard work diri tuloy-tuloy ngan diri constant it era nakukuha nga bayad o sahod. Yeah. Pati abi puliwatan gin sa celebrar an aton agrarian reform kamatadungan paran aton mga parag-uma ngan mga mangingisda. Our local farmers and fisher folks kailangan po pagtuunan hinpansin ng taganin sapat nga po suporta kay hirapit aton source of foods and raw materials. So angay po taganin pagkilalangan mabuligan hit gobyerno. And as well as our indigenous people's rights para po an ira pagrespetuhan ira tuna nga tinubyanan an ira po mga inuukyan ngan pati po ang pagrespeto ha ira kultura. Api puliwat ang pagselebrar, syempre an equal opportunity for all. Pagsiguro nga di kalidad nga edukasyon, nga serbisyo hapan lawas. Diri la ha pira nga may kaya kundi para po hangatanan. Ginsiselebrar po naton kay an World Day of Social Justice kay ini nga celebration in panawagan liwat para ha matado nga pagtrato nga tanan nga sektor, tikang haatan gig economy workers, ngadton aton mga parag-uma ngan mangingisda. Patin liwatan aton an indigenous communities ngan pagselebrarahan saktong oportunidad para nga tanan. So happy World Day of Social Happy Justice. World Day of Social Justice haaton nga tanan So again, in simple terms ano ang social justice? So amo ini ang paghatag patas nga oportunidad, proteksyon nga benepisyo nga tanan nga tawo haaton society, especially adton mga marginalized sectors, mga pobre, mga weak, mga ginpapabayan, So yes, actually nasa 1987 Constitution ito, nasa batas natin ito, na inuutusan yung estado nga magpatumanin mga pulisiya para maging mas patas ang sosyedad. So yes, again, happy World Day of Social Happy Justice. World Day of Social Justice ha aton nga tanan. And anaton oras alas 2 na. Actually 1 minute past the hour of 2 na. So magdakakarayag shout out Jonas. Karag ko po shout out an akon Mother Bernadette and Tita Virgie Siblado nga namamatay na dito pa ha Cavite. Wow. Hi Mother Bernadette and Tita Virgie. Yes. Thank you for tuning in hit aton program every Friday 1 to 2 PM. Permit talaga yun hira nagkukalaw Yes po. Again, ako Hivi Tolentino Gumban. Ngan ako Junard Ambel. Yeah, see you next week Friday 1 to 2 PM. Hahuruhin mang raw ha este and radio program han PIA Eastern Samar. Thank you so much for listening.
Tugtog naman, kasunod nga gayon, nga aton paghurimang raw. Punta kami inagahatag hilig sa to, importante o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi asilarangan Visayas o kasilarangan Samar. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential